Ako po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Mataas sa Kahoy. Mahilig po akong mag-share ng kabutihan ng Diyos. Favorite ko pong team ay Dallas Mavericks at magcha-champion po sila. Amen. At mahilig po ako sa P-pop, especially SB19 and Bini. Yan. At ang bawat isa po dito ay tinataas lamang, walang iba kundi ang sarili, kundi ang ating Diyos sa buhay, kundi si Jesus. Hindi po pinag-uusapan dito yung religion. We don't care about your religion. Ang pinag-uusapan po natin dito ay isang masaya at masarap na relasyon kasama si Jesus Christ. And for the past weeks, pinag-uusapan po natin yung supernatural dominion. Let's say, supernatural dominion. Mamaya pag-usapan natin yon. And before we continue, let's all stand up again. Apologies po, pinatayo ko uli kayo. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture, kung sino ka. 1, 2, 3, go. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli pa, palakpakan natin si Lord. Mari po tayong umupo. At let me share ko lamang po sa inyo itong napakagandang pinag-uusapan natin. This would be our 1 to 4th week. 4th week. Nagkabagyo lamang po nung Sunday, kaya itinuloy po natin nung Thursday. So, pinag-usapan po natin ay dominion. Ano nga ba pag-ibig sabihin ng dominion? It means victorious. You are taking over. You are in control of your life through Jesus Christ. At para tayong maging dominant, yung tambak talaga ang kalaban, hindi mo kaya, kailangan mo ang Holy Spirit. At kailangan mong maglakad kasama ang Holy Spirit, gaya ng pinag-usapan natin, at kailangan mong maging sensitibo sa Holy Spirit. Pero may mga naiiwan sa atin. Ano po yung mga naiiwan sa atin? Mga strongholds. Tingnan mo katabi mo kung wasak na ba ang stronghold yan. Kung ano man kasinungalingan, pinaniniwalaan pa ng katabi mo, stronghold yan. Kaya dapat masira yan. Amen po ba? Stronghold, tower of lies. At masisira po yan sa katotohanan at sa proseso ng Lord. And last Thursday, wala po tayo nung Sunday, unfortunately, nandiyan si Bagyong Aghon. Last Thursday, pinag-usapan po natin, paano ba tayo maging protektado? Na hindi tayo bumalik sa dati, hindi ulit tayo kumagat sa mga pinakaagat ng kaaway ni Satanas. So, kailangan nating suot ang full armor of God. Sino po sinuot ang full armor of God kaninang umaga? Amen. Lagi natin dapat isusuot. Okay, matanong ko lang po, taas po dito ang may namana. Sino po dito ang may namana na? Taas ang kamay. Namana. Ibig sabihin, may natanggap kang inheritance. May natanggap kang kayamanan. Wala pa? Hindi like that. Halimbawa, gaya ko po, namana ko po sa aking ina ang pagiging magandang lalaki. Yung mga ganun po. Yung mga gaya po nun. Yan. Halimbawa, namana nyo ay pagiging naharok. Sino po ditong malakas humarok sa gabi? Yung ganun talaga. Unfortunately po, namana ko po sa aking ama ang pagiging now showing. Alam nyo po, now showing. Pag coming soon po, nataas na dito. Pag now showing, kita na po. Pero dahil po sa siyensya, teknolohiya at ng artificial intelligence, yung aking pong dating now showing, meron na po ngayon. Amen. Ganon talaga. May mga namamana tayo sa ating magulang, mga ugali. Ano pang ugali? Ipalasigaw. Alam niyo po, nung napangasawa ko, namimiss kong asawa ko, walang asawa ko po. Ang aking pong asawa ay nasa Lukban ngayon, kasama si Jello. Hello, Jello. Yan. Anthony, ikaw, kailan ka pa Lukban? Wala. Yan na wala ako. Ang isa po sa mga nakukuha, Dan, ay hindi lamang magagandang bagay, kundi siyempre,
may tinatawag na nakukuhang mana na pangit. O yung tinatawag nila na sumpa. Sumpa na namamana. Sino po dito ang kasumpa-sumpa? Wala naman ano. Sumpa ng kagwapuhan. Yan. Pero usually po, kung may nalalaman po kayo, may sumpa na namamana. May kilala po akong isang angkan sa bayan ng Taal. Ang kanila daw pong angkan ay sinumpa na hindi nadadami. Parang yung kanilang lulo, yung kanilang lulo ay may minahal, tas iniwan yung minahal, tas nakapangasawa ng iba, so yung iniwan isinumpa. Kaya mag-ingat kayo, sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. So isinumpa yung lalaki at sinabing hindi kayo dadami. Tunay, true to life po ito. Alam nyo po, nagkaanak ng marami yung lalaki at yung babae. So hindi man tunay sumpa. Pero lahat ng anak nila hindi nagkaanak. So silang mag-asawa hindi na nagkaapo hanggang sa matatanda na namatay na yung yon at silang mga magkakapatid na matatanda na ay walang naging anak. Meron ay di mga inampon pero yung sariling anak ay wala. Dahil daw may nagsumpa sa kanila, may nagsumpa doon sa lalaki noon. Ang sumpa ay hindi maganda at ito ay usually ito'y nadaloy at namamana. Isa po sa mga pangit na sumpa ay sumpa ng pagiging chismoso at chismosa. Sumpa po yun. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka chismosa. Ako lamang. Ay, hindi pala. Marami pong sumpang hindi maganda nangyayari. For example po, sumpa ng broken marriage. Marami po, may mga kakilala po ako, silang mga tiyuhin niya, mga tiyahin nila, mga apelyido nila. Let's say, apelyido ng wag na akong bumanggit ang apelyido. Isang apelyido, ano ba? Apelyido A. Letter A. Lahat ng angka ng letter A, usually broken family, naghihiwalay ang asawa. Yun isumpa. Salinlahi, nadaloy. At isa sa mga pangit daw na sumpa ay sakit karamdaman. Sinasabi po ng siyensya ng teknolohiya, mga doktor, nasa genes. Halimbawa, ang isa sa common na namamana daw ay pagiging diabetic. Yung mga mataas ang sugar. Sino mataas ang sugar din eh? Bawal magbanggit, wag mong bagitin si Easy, wag yun. Bawal mambagit ng pangalan sa ating church. So, parang diabetic. O kaya, di ba, pag sinabi na cancer, sumpa yun. Sabi sa medical science, may genes. Pero sa spiritual, we know, namamana yon. Isa pong artista sa US, ang sinabi, siya daw ay may anxiety, siya daw ay nagpapanic attacks. So, kailangan niya mapagtagumpayan yun kasi napapansin niya, ang anak niya, nagkakaroon din ng ganon. Or witchcraft. Meron po kami dating secretary, namatay na po siya sa aming kumpanya. Namatay po siya, ay tanda ko po noon, buwan ng March, sa sakit na cancer, basta cancer, colon ata or ano, at siya'y 38 years old. Ang kakaiba po, tatlo silang magkakapatid, siya po pinakabunso, yung unang dalawa niyang kapatid, lahat namatay buwan ng March, 38 years old, at ano pong sakit? Lahat ay cancer. Pero po yung kanilang magulang ay pareho pang buhay hanggang ngayon. So matanda na po yung mga magulang nila, pero silang tatlong magkakapatid, parehong buwan ng kinamatay, parehong edad ang kinamatay, at parehong uri ng sakit ang kinamatay. Sumpang namamana. We call that generational curses. At good news, sabihin mo sa katabi mo, mabuting balita. May magandang balita. Hindi dadalo yon sa buhay natin. Amen. At lahat ng sumpang namamana, lahat ng generational curses sa pangalan ni Jesucristo ay kayang-kayang maputol. Paano? Yung po pag-uusapan natin ngayon. Ang title po na i-share ko ay Cutting Generational Curses. Tayo po yung mukot pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa magandang umagang ito, sa tagubilin mo
Nabigyan ng kapangyarihan mo ay kayang pumutol at sumira ng kahit anong sumpa sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming salinlahi. Salamat po, Panginoon. Matagumpay ka sa amin. At Lord, we believe kami ay favored. At sa lahat ng henerasyon namin, sa aming mga children, walang sumpa kundi ang pabor mo lamang ang mangyayari. Salamat po dahil mag-champion ng Dallas Mavericks. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Bakit po nagkakaroon ng generational curses? Lahat po tayo'y nagkakasalan. Tama. Lahat tayo nagkakamali. Mas pinipili, malimit natin ang ating sarili at hindi pinagagawa ni Jesus. Pag pinili natin ang ating sarili o ang kasalanan, that is temporary, pansamantala, happiness ang tawag, hindi eternal. Mas pinipili natin yung cheap na kasiyahan, panandaling kaligayahan kapag pinili natin yung mga gusto natin. Pero pag pinili natin ang pinagagawa ni Jesus Christ, nandun yung tunay na pag-ibig. Walang happiness pero may joy. Joy is different from happiness. Happiness is temporal. Joy is eternal. Happiness ay nakabase sa anong nakikita, nahawakan. Joy ay base sa inilalagay ng Diyos sa puso natin. May kapayapaan. At alam naman natin itong verse na ito, Romans 6:23. Sabi po dito sa Tagalog, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po tayo nagkakasala, hindi ko na patataasin ang kamay. Ang kasalanan ni parang masarap ngayon, fulfilled ka ngayon. Puno ka ngayon. Napanood mo ngayon, ang sarap, may nadaloy sa iyo. Kinilik mo ngayon, chinat mo ngayon, ang saya. May binuksan ka ngayon, may nilaklak ka, may hinit-hit ka ngayon, ang sarap sa moment. Pero, may kabayaran yun. May singil yun. Maaring nasa langit ka ngayon, ng moment na yun. Ay bukas, sure ka. Sabi doon, ang kabayaran ay kamatayan. Pinapatay tayo, pag tayo nagkakasala deep inside, unti-unti. Pag pinipili natin sexual sins, sex outside marriages, pinapatay nito, it breaks our soul unti-unti. Para yung credit card. Wala pa akong dalang credit card. Sarap bumili ng bagong sapatos. Luka 3. Yun, credit card. Makabili ng bagong appliance, check, credit card. Kita mo, may bagong TV, may bagong rep, nakabiling bagong kung ano-ano, bagong cellphone, iPhone 19, wala pa. iPhone 15 Pro Max. Pag naningil na, wala kang pambayad. Tapos, lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Let's say, ako, plata. Yung aking lulo, nung panahon ni Rizal, panahon pa ni Rizal, yung aking lulo na nabubuhay pa noong 1890s ay nagkasala. Nag-alay sa kung ano mang Diyos, nagnakaw, pumatay ng tao. Ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang masama, hindi nagsisi yung lulo ko. So yung kasalanan, yung kamatayan, dumaloy sa kanyang anak. At yung kanyang anak na nabuhay nung panahon ng Hapon, ay nagkakasala din, ay walang relasyon kay Jesus Christ, hindi nahingi ng tawad. Nagkasala din, dumaloy sa aking ama. Let's say ang aking amay may kasalanan din, pagsusugal, hindi nahingi ng tawad, dumaloy sa akin. Sabi sa Biblia, sa Exodus 34 verse 7, sabi po doon, please picturean nyo po ang bawat verses. Okay po? Picturean nyo po yan. I-save nyo po sa inyong notes. Basahin ko muna po sa English, Exodus 34 verse 7. Maintaining love to thousands and forgiving. Tamo na una. Ang unang binanggit ng Diyos ay pag-ibig at pagpapatawad sa wickedness, rebellion, and sin. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children of the sins of the parents sa ikatlo at sa ikang-apat na salinlahi.
Sa Tagalog, ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Mapagmahal, mapagpatawad, pagsuay at mga kasalanan. Pero pinarurusahan ko nagkakasala. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pati na kanilang salinlahi hanggang sa ika-3 at ika-4 na henerasyon. So kung dumaloy sa akin, dadaloy din sa aking anak ni Siskay kung hindi ako hihingi ng tawad sa Panginoon. Kung anumang sumpa ang merong yon. Ang Diyos ay tapat. Baka sabihin nyo, ang sama naman ng ating Diyos, hindi tapat ang Diyos. Let's say, gumawa ako ng kasalanan. Let's say may alagang, halimbawa, si Lloyd ninakawan ko. Si Lloyd ay bumili ng bagong cellphone, tapos ay ninakawan ko. Ninakawan ko si Lloyd. Tapos, sinabi nung pumunta kami sa barangay, sabi nung husgado ng barangay, o kaya sa bulwagan, sabi nung judge, okay, pinapatawad na kita, Fini, malaya ka na. Tama ba yan? Tama ba yan? Okay, malaya ka na. Ganun lang, pagkita. Sabi ni Lloyd sa akin, ninakaw po niya ang cellphone ko. Sabi ng judge, okay, mabait ako, mapagmahal ako, nagpapatawad ako, pinapatawad ko na ikaw, Fini, okay ka na. Tama ba yan? Hindi. Bakit? Sino nagsabing tama yon? Pinapatawad na kita. Sino nagsabing hindi po tama yon? Hindi tama yun, tama. Paano ba? Mali na nabulol ako. Ang hirap. Kasi, kung basta na lang patatawarin ako, baliwala si Lloyd. Walang kwenta ang buhay ni Lloyd. Kasi, pwede lang pala siyang nakawan anytime, tapos patatawarin yung nagnakaw. Diba? Kung ikaw ang ginawa ng sala, tapos basta na lang patatawarin na nagkamali sa'yo, unfair. Ang ating Diyos, tapat. He is fair. He is just. Kailangan may kabayaran ng kasalanan at yun yung kamatayan. Kailangan mamatay ako kasi nagnakaw ako ng cellphone. Pero dahil mahal niya ako at mahal niya si Lloyd, hindi niya hinayaan na ako mamatay. Sino po yung namatay? Si Jesus. Sabi nung judge, o sige, Fini, malaya ka na. Pero ganito, tinawag nung judge ang kaisa-isa niyang anak. Utoy, ikaw ang makulong. Ikaw ang paparusahan. Ikaw ang mamamatay sa kasalanan nung nagdakaw ng cellphone. May pagmamahal ang Diyos sa akin. Tama. May pagmamahal ang Diyos sa nagnakaw ng cellphone. Tama. Pero pantay siya kasi may kailangan magbayad. Pero hindi ikaw ang nagbayad. Amen po ba? Ang problema sa generational curses, sa mga sumpang namamana, hindi nagsisisi yung mga lulo sa tuhod, lulo sa talampakan, lulo, magulang. Kaya yung sumpa, ay yung kamatayan na nadaloy sa atin, ay nadaloy pa rin sa atin. Re-remind ko lang, God wants us to dominate. Amen po ba? Gusto ng Diyos, we dominate, we became victorious. Mapagtagumpayan natin ang lahat. At kailangan natin ng banal na espiritu sa buhay natin. Tama. Kailangan natin. Pero, bakit minsan, pansin nyo, ramdam nyo, bakit ganun pa din? Bakit mahirap pa din? Bakit baon pa rin sa utang? Bakit wala pa din? Bakit may sakit pa rin? Bakit parang nabalik ako sa dati? Parang ba't hindi ko mapagtagumpayan ang kasalanang ito? Kung mapapansin mo kung ano yung pagkakamali, asal, kasalanan ng salinlahi nyo, malaki ang chance, yun din ang nagagawa mo. Bakit? Ako po ay may mga cyst dito, mga bukol dito sa leg. Ang aking kapatid na babae, nung siya'y dalaga, ay na-diagnose ng dysmenorrhea na may bukol dito. If you know the story of tatlo kami magkakapatid, may bukol ako. Ang kapatid kong babae nakabukol sa nagka-myoma. Ang aking bunsong kapatid na lalaki, yung nagka-cancer, lymphoma, pero magaling na, for God's glory. Kasi po ang aking ina ay nagka-myoma, na buong dugo sa kanyang matres.
Kasi po ang aking ina, nung siya'y dalaga, siya po ay labas-pasok sa lahat ng albularyo sa buong Batangas. So there is a curse na dumaloy sa akin, sa aking kapatid na babae at sa aking kapatid na lalaki, mga bukol. But thanks be to God for His glory and His healing power. Wala na yun sa amin, pinagaling na kami lahat. Amen. At kailangan maputol yun at hindi dumaloy sa aking anak, at hindi dumaloy sa aking pamangkin, at kung ano man sa aking asawa, which I think it's about financial, ang situation ng kanilang mga apelyido, kailangan hindi rin dumaloy sa aming dalawa. Yung family tree, hindi dumaloy sa aming dalawa at hindi dumaloy sa aming anak. Isa sa mga struggles ko, if you know, naging struggles for the last year is finances. Na ginagawa ko lahat, nagsisipag ako, napaka-faithful ko sa tithes, nag-offering ako, nagtatanim ako, pero bakit wala pa rin? May mga project hindi matuloy, may mga financial favor biglang nasisira, hindi maka-breakthrough. But you know, pinag-aralan ko tong generational curses at ginawa ko tong i-share ko sa inyo. Ramdam ko this year, sunod-sunod ang financial blessing, sunod-sunod ang kagalingan sa health, at sunod-sunod ang breakthrough. At alam ko, pag nagawa din natin to for God's glory, mapuputol din lahat ng sumpa ng kahit ano, utang, sakit karamdaman, kalungkutan, depression sa buhay ng bawat isa. Palakpakan naman natin ang Lord. Come on. Sobrang blessed ako ngayon. So ito po, may 5 po akong ginagawa araw-araw. Ano po ang ginawa ko para maputol ang sumpang namamana? Isulat nyo po, hindi yung sa ulo nyo lang. Kasi pag hindi nyo ito nagawa, walang sisihan. Sabihin mo sa katabi mo, isulat mo. Sabihin mo doon sa isang katabi, mamaya mo na i-chat yan. Number 1, ilapit sa trono ng Diyos and ask for His precious blood. Lalapit sa trono ng Diyos at hihingi ako ng kanyang dugo na maglilinis ng lahat. Sabi sa Hebreo 4:16. Sabi po sa Hebreo 4:16, basahin po natin, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Years ago, 2 years ago, 3 years ago, lumapit po kay Rev Ito, yung aking mentor, yung aking pastor. Sinabi ko po mga feeling ko situational at sumpa sa buhay ko na namamana. At itong pinakauna niya sinabi sa akin, ang trono ng Diyos, ang pinakabanal sa langit, it is like pinaka-glory. Nung Old Testament, sobrang banal ng Holy of Holies, sa loob pa siya ng templo ng Diyos, na kapag may isang dungis ng kasalanan ka at pumasok ka doon sa kwartong yon, tsugi ka. Kaya mga pari noon, bago pumasok sa pinaka-trono ng Diyos sa Holy of Holies, may tali sa paa at may kalansing, may bell. Bakit? Kasi pag pumasok siya doon may kasalanan, instantly bagsak siya. Pak! Pag hindi na natunog ang bell, so alam ng mga nasa labas ay namatay yung pari. Hihilahin na lang nila. Pero ngayon, may access tayo sa trono ng Diyos. May access ka. Dahil ang kabanalan mo ay hindi ikaw. Ang kabanalan mo yung namatay sa cross. Sino nga po? Si Jesus Christ. At dahil ina-access mo ang trono ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, kahit anong daing mo, ilapit mo sa Kanya at Kanyang tutugunin. Paano pag ang daing mo yung sumpang hindi mapagtagumpayan? Paano daing mo ay yung sumpa ng lagi na lang ang lolo mo ay nabaon sa utang, ang mga kapatid mo ay nabaon sa utang, at pansin mo kayong mag-asawa ay nababaon din sa utang. Hindi kayo swertihin, kumbaga. So there is an access na ilalapit mo sa Panginoon. Lord, mananalangin ka, ganito po, mananalangin ka sa gabi o sa umaga, Panginoon, luluhod ka, lalapit ka sa trono ng Diyos, Panginoon, tulungan mo ako. Ito po ang sumpa ng aking sa alinlahi. I don't know kung ano yon. Baka merong nadaloy sa inyo ay sumpa ng sakit karamdaman na may hindi paliwanag. O kaya sumpa na parang lagi kayong inaapi ng ibang tao.
May ganong uri ng sumpa. Ilapit mo sa Panginoon, Panginoon, ito po, parang may binibigay kayo. Panginoon, putulin mo ang sumpang ito. Nahingi ako ng iyong dugo para linisin ang lahat ng kasalanan nila. Ihingi mo ng tawad, patawarin niyo po ang mga kasalanan ng aming mga salinlahi. Pag nananalangin ka, isipin mo, ikaw mismo yung nasa trono. Kaharap mo yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos na nakaupo sa trono at ilapit mo yan. Kung hindi nagsisisi ang magulang mo, ang mga kapatid mo o ang lolo mo, ikaw mismo magsisi para sa kanila. Kaya, at gawin mo to araw-araw. Nandiyan pa po kayo? So, ilapit mo sa trono ng Diyos. At huwag kang matatakot. Sabi nga doon, huwag kang mag-atubili. Baka kaysa sa nasa trono ng Diyos, nakaupo tayo sa trono ng CR at nagtitiktok, 3 oras na tayong nandun sa trono na yun. Baka mas kinakain tayo ng social media kaysa sa yung simpleng ilalapit mo itong problemang ito, itong sitwasyong ito. Amen po ba? Pangalawa, itong pinakamahalaga para sa akin. I-renounce and rebuke the generational curses of your families every day. By the word renounce and rebuke. Sabi nyo nga, renounce and rebuke. Sa Tagalog, tinatakwil at pinapaalis. Ganito po ang ginagagawa ko. Ang pangalan ko po ay Charles Finney Alday Plata. Middle initial ko ay Alday, apelyido ko ay Plata. Ang aking mother's maiden name, kapag nilalagay sa birth certificate, ay Remedios Hernandez Alday. Ang aking ama ay Amando Aguilera Plata. So, ilang apelyido yon? 4. Umaga't gabi, binabanggit, kung nasama kayo sa prayer works, lagi po namin binabanggit ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumama ka sa gabi-gabi online. Mag-pray kasi gabi. Ganito po ang binabanggit ko. Makinig na mabuti. Ganito lagi sinasabi ko, I renounce and rebuke all generational curses ng Plata, Alday, Aguilera, at Hernandez sa pamilya ko in Jesus' name. At binabanggit ko rin sa asawa ko ng Cachuela, ng Obmerga, ng Racoma, at ng Hines. So ilang apelyidong binabanggit ko? 8. Isa sa mga pansin ko na generational curses ay ng aking apelyido, hindi ko na lang babanggitin sa 4 na yon, ay lahat ng taong, ng mga kamag-anak ko sa apelyidong yon ay lulong sa sugal. Tumpa po yun. Adik sa sugal, hindi siya magandang habit. So, binabanggit ko yon, nilalapit ko sa trono ng Panginoon at pinuputol ko sa pamamagitan ng apelyido. Amen po ba? Nung ginagawa ko po ito, naging consistent ako dito. Pansin ko, nakakapabor sa buhay ko. Pangatlo, fast. Mag-fasting. Fast to put the battle in your favor. Sa NBA po ngayon, magkalaban ng Dallas at Boston, at kahit nung playoffs, napakamahalaga ng home court advantage. Di ba? Na ang crowd ay chini-cheer ang team nyo. Pag nagfa-fasting ka, inilalagay mo ang laban sa home court advantage. Pag nagfa-fasting ka, ibig sabihin, may oras ka na hindi kakain, physically. Or fa-fasting mo sarili mo, ngayong mga oras na ito, hindi mo na ako magsa-cellphone. Ang pagfa-fasting, ipinalalakas ang iyong spirito at pinapahina ang iyong laman. Kapag nagfa-fasting ka, pinapatay mo ang gusto ng flesh mo. At mas nagiging sensitibo ka sa banal na espiritu. Pag nagfa-fasting tayo, mas magiging malakas ang spirit natin at pinapatay yung mga pangat na desires ng flesh. Yung desire ng flesh na pumunta sa iyong kumpare dahil may sinabi, pre, birthday ni ganito. Ayaw ko, pre. Pre, nandun yung siga nung babae, yung tagalasal, pumunta ka dun.
Pinapatay yung desire mo sa sarili mo na alam mo, pag pumunta ka doon, mapapashot ka ng walang tigil. Tapos mamaya lolokohin ka sa babaeng yun at mamaya hindi ko na alam kung asan kayong dalawa. Pinapatay ang flesh mo. Pinapatay ang tenga mo. Na kapag pauwi ka, kita mo may nagkukumpulan doon, may nag-uudyo kang Huy Mars, pinapatay ang tenga mo na hindi ka na sumali doon. Dahil alam mo, sinisiraan lang din nila ibang tao. Pinapatay ang flesh natin na maghapon ang nasa social media. Pinapatay ang flesh natin sa mga maling relasyon. Pinapatay ang flesh natin sa maling hinihigop, maling hinihit-hit, maling nilalaklak, maling binubuksan. Pinapatay ang flesh natin. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ba't ang tahimik mo? Sabi nga sa Matthew 26 verse 41, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Willing ang spirit. Sino ditong gustong-gustong mabuhay sino po ditong gustong-gustong maputol ang sumpa sa pamilya niya? Diba? Willing naman tayo eh. Ay, sinong kalaban mo? Arang kalaban ko? Yan ang kalaban ko, yan. Anthony Pomarino ka, tingnan mo kalaban mo. Gusto ko naman eh. Pero ang kalaban ko, pag natingin ako sa salamin, sabihin na yun ang kalaban ko. Pag natingin ako sa salamin ko. Ang aking lula, ang aking ina, at ang ina ng aking lula ay may diabetes. So ayaw kong dumaloy sa akin ng diabetes. Pero lagi nang nagyayakag ng milk tea yung isang tao dyan. Kalaban kong aking flesh. Iyakin tayo. Pokmaro tayo. Tamarin tayo. Gustong-gusto natin pumunta sa langit. Gusto natin maaga tayo sa langit. Ay mapaaga sa church. Hindi natin kaya. Moody tayo. Emotional tayo. Kaya kailangan patayin. Kaya kailangan patayin ang sarili at mabuhay pa ang flesh. Paano? Fasting. Pastor, paano mag-fasting? Ibang teaching yan. Tanungin nyo na lang ang leader nyo kung paano mag-fasting. Pang-apat, bawiin at gawin ang tama. Isa po sa nakita kong naging generational curse ng aking pamilya ay utang. Alam nyo po ang ginawa ng aking ina para mapagtagumpayan ang utang? Binawi sa pagbabalik ng tithes. May sumpa tayo ng utang pero ayaw naman nating ibalik ang sa Lord sa yung kanyang ikapo, yung 10%. May sumpa ng finances, financial literacy, hindi maka-breakthrough. Nagtatayo ka ng negosyo, meron kang pinagkakakitaan, hindi ka yumaman doon. Ay hindi naman tayo nag-offering. Bawiin natin at gawin natin yung tama. Gaya nung sinabi ko, may generational curse kami ng diabetes. Ay dati naman, araw-araw akong nabili ng milk tea. Nagko-coke. May sumpa ng cancer. Kita mo, mga kamag-anak, nagka-cancer. Araw-araw na may isang pakete na ubos. Sumpa ng broken families. Ayaw, pansin mo mga kamag-anak natin, naghihiwalay, nagkakaroon ng ibang asawa. Ayaw nating dumaloy sa atin. Pero ikaw, pag sabihan lang ng iyong ina, mainitin na ang ulo. Kung gusto nating maputol ang sumpa, gawin din natin ang tama. Wala akong pinatatamaan, ha? Ito'y general, ito'y para sa akin din. Back to me yan. Kasi gusto kong yumaman, gusto kong maputol ang sumpa ng utang sa pamilya ko, pero dati, parang binabawasan ko pang 10% para sa Lord. Dati pa po yun, matagal na. 2 days ago, hindi, biro lang. Gusto kong maging healthy. Lagi naman kaming nasa buffet sa Maynila, kahirap ng gayon. Kailangan gawin mo rin at ibawi mo. Ibawi mo. Gusto mo nang maputol ang sumpa na nag-aaway-away lagi, pansin mo, may ganong sumpa. Masaya naman kayong pamilya pero lagi kayong may nakakaaway na iba, may naiinggit sa inyo. May ganong uri ng sumpa. Kung kailangan maputol yun, dapat lagi ka naman malungkutin. Dapat lagi nakasmile. Amen po ba? Ngiti nga tayo dito.
Ngiti. Hindi na ngiti. Nako. Gusto mo ng strong, healthy marriage. Isang chat naman agad sa iyo nung crush mo, kayo na agad. Diba? Wala akong pinatatamaan uli dito, ha? Bawal magpatama dito, Catherine, ha? Bawal. Hindi ko babanggitin yung mga katabi mo, ha? Hindi ko babanggitin si Roslyn, si Gloria, at si Pastora Christine. Ikaw lang ang sinasabihan ko. Ha? Okay. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Na-enjoy nyo pang presensya ni Lord? Enjoy natin si Lord. Ano nga ang pinakauna? Number 1, ilapit sa trono at tumingin ng kanyang dugo. Pangalawa, renounce and rebuke generational curses ng iyong pamilya everyday. Pangatlo, mag-fasting to put the paddle in your favor. Pang-apat, bawiin at gawin ang tama. And last po, have faith and believe na hindi ka na kasumpa-sumpa. Itong pinakamagpapatibay. Taas ang kamay ng wala na sumpang nadaloy sa pamilya na. So yung mga hindi tumaas, may sumpa pa. Ulitin ko, taas ang kamay ng putol na sumpa sa pamilya niya. Yung mga nanonood online, magtaas ka rin ang kamay. Kaso ang problema, naranasan ko to, naniniwala ko hindi na ako sinusumpa. Hindi na ako kasumpa-sumpa. Pero may araw na kulang pa din. Naniniwala ako na ako'y magaling na, pero may araw na feeling ko may nasakit pa rin sa akin. Ito ang mahalaga. Mamumuhay ka at naniniwala ka at may pananampalataya ka na putol na ang sumpa. Sabi nyo nga, putol na. Sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Nabubuhay tayo sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Nananampalataya ka na wala nang sumpa sa iyo. Nananampalataya ka na pinagpala ka na. Kung feeling mo wala pa sa inyong pamilya ang nakapagpatayo ng bahay, mananampalataya ka, ikaw ang unang makakapagpatayo ng sarili bahay. Kung wala pa sa pamilya mo, nakagraduate, ikaw naniniwala ka, nananampalataya ka, ikaw ang unang makakagraduate. Kung wala pa sa angkan mo, nakapagtayo ng sariling negosyo at namunga, pansin mo lahat ng kamag-anak mo, empleyado, ikaw ang unang makakapagtayo ng negosyo at magiging milyonaryo sa pamilya mo. Anong opposite ng faith? Hindi fear. Sight. Yung nakikita. Kung nakikita mo, sa Facebook, ay masarap magkaroon ng maling relasyon. Di ba uso ngayon sa Facebook yon yung bini-video nila na sila'y nagluluto, tapos magyayakapan, bini-video nila. Ayun na nakikita mo nananampalataya ka na perfect ang ibibigay sa'yo ng Lord. Nakakita ka lamang ng isang ng ganon. Gusto mo na rin agad i-chat yung ex mo, I miss you. Ay, nako. Dapat confident ka. Hindi porket ganun pa din, nararanasan pa din, feeling mo nabalik pa din, ay nasa iyo pa ang sumpa. No! Hindi ka kasumpa-sumpa. Lagi pa rin nabulong ang kaaway sa iyo. Sasabihin sa iyo, ganyan ka pa rin, wala pa rin mangyayari. Makakapanaginip ka pa rin ng hindi maganda. At ako, nakapanaginip pa rin ako na hindi maganda. Pero iba ang paniniwala ko, wala nang sumpa sa akin. Bakit? Dahil sa verse na ito, Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung of the tree. Sa Tagalog, tinubos na ni Jesucristo ang sumpa sa pamilya mo nung si Jesus mismo naging sumpa. Kasi sabi sa kasulatan, isinusumpa lahat ng isinasabit sa puno. Sino po dito ang naipako na sa krus? Taas ang kamay. Wala. Sino po dito ang naisabit na sa kahoy? Wala. Ang kasumpa-sumpa, ang sumpa lamang daw ay nandun sa ipinako sa krus. Sino po dito sa ating lahat na nandito ang ipinako sa cross? Si Jesus lang. Si Jesus nandito. Amen po ba?
So, yun lamang daw sumpa ay nandun sa pinako sa cross. So, lahat ng sumpa mo, huy, yung sumpa ng depression, yung sumpa na parang wala na mangyayari sa buhay mo, ay kinuha na ni Jesus, at nung namatay siya doon, ay patay na rin sa buhay mo. Patay na yung sumpang yan sa buhay mo. Ano kailangan mo lang gawin? Manampalataya. Maniwala ka na hindi ka nasumpa-sumpa. Titingin ka sa salamin. Salamin, sabihin. Pagtingin mo sa salamin, parang kasumpa-sumpa pa rin ako. Anthony, tabihan mo ako sa salamin. Dali, mukha ba tayong kasumpa-sumpa? Ako sure ako hindi ako kasumpa-sumpa. Ikaw? Hindi po. O, hindi rin. Kung sa tingin mo lahat ng kabatch mo nag-aasawa na, ikaw hanggang ngayon wala pang jowa, balang araw ibibigay sa iyo ng Lord at tamang para sa iyo. Kung feeling mo, pakita mo sa Facebook, lahat ng kaibigan mo may sarili ng negosyo, tandaan mo, hindi ka sumpa, may negosyo ding para sa iyo. Palakpakan mo naman ang Lord, come on. Kasi, hulban please, hulban. Kasi lahat ng sumpa ng cancer, sumpa ng diabetes, sumpa na may mga bukol, sumpa ng adik sa sugal, sumpa ng hiwalay sa asawa, sumpa ng may depression, may mental health, sumpa ng kung ano man ay wala na sa'yo, pinatay na si Jesus sa cross, kaya wala nang sumpa sa buhay mo. Sino naniniwala dito wala nang sumpa sa buhay niya? Ulitin ko, sino naniniwala dito wala nang sumpa sa buhay niya? Pananampalataya. Sabihin mo sa 10 tao, manampalataya tayo. Manampalataya. 10 tao, sabihin mo, manampalataya tayo. Amen, amen, manampalataya tayo. Activation na tayo, tumayo tayong lahat ngayong oras na ito. Kindly turn off the lights, please. Hallelujah, Jesus.